Many nights we've prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are... Jesus went away from there and withdrew into the district of Tyre and Sidon. And a Canaanite woman from that region came out and began to cry out, saying, "Have mercy on me, Lord, Son of David. My daughter is cruelly demon-possessed." But he did not answer her a word. And his disciples came and implored him, saying, "Send her away, because she keeps shouting at us." But he answered and said, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But she came and began to bow down before him, saying, "Lord, help me." And he answered and said, "It is not good to take the children's bread and throw it to the dogs." But she said, "Yes, Lord, but even the dogs feed on the crumbs which fall from their master's table." Then Jesus said to her, "O woman, your faith is great. It shall be done for you as you wish." And her daughter was healed at once. So in this story, we will see Jesus as the master discipler and the master teacher. We will also see in this story that Jesus is a loving Savior. Now, this is basically also a story about the persistent Gentile woman. It's a story of a mother desperate to find deliverance and healing for her daughter who was cruelly possessed by a demon. And she knew about Jesus, that he is a miracle worker, and that he is someone who can heal her daughter. Ngayon, itong Syrophoenician woman, taga Tyre and Sidon siya sa region na yon. Hindi siya Jew. Hindi siya Jewish. So, anyone who is outside the Jewish house of Israel or outside the Jewish people, considered silang Gentile, considered unclean. At itong Syrophoenician woman na to, dahil Canaanite siya, most likely, malamang na sumasamba siya sa mga Diyos-Diyosan. Pero nung narinig niya at nabalitaan niya na ang Panginoong Hesus ay nasa region of Tyre and Sidon, pinuntahan niya ang Panginoon. At yun nga ang sinabi niya, "Have mercy on me, Lord, Son of David. My daughter is cruelly demon-possessed." Sinabi niya, "Maawa ka sa akin, Panginoon, sa akin." Hindi niya sinabing, "Have mercy on my daughter," pero "Have mercy on me." Kasi tayong mga magulang, tayong mga ina, ang karamdaman ng ating mga anak, diba, ay nararamdaman din natin. Kaya sa kanyang kahirapang kalooban, sabi niya, "Maawa ka sa akin. Lord, maawa ka sa akin. Kilala kita, Son of David." Talagang ni-recognize niya na ang Panginoon siya ang Mesiyas. Dahil ang Son of David ay title to ng royalty. Ginagamit lamang ito ng mga Hudyo at hindi ng mga Hentil. Makikita natin sa kwento na to kung gaano siya ka-persistent at gaano siya ka-humble at gaano siya ka-desperate. Kasi nung sinabi niya ng, "Yung anak ko is cruelly possessed by the demon. Have mercy on me, Son of David." Aasahan natin, dahil kilala natin ang Panginoon at sa pagkakilala natin sa Kanya, maawain siya at aarugain niya agad ang mga lumalapit sa Kanya. Pero anong nangyari dito sa yugtong ito? What happened to my Lord? To my Lord Jesus? Di ba maawain ng Panginoon? Pero this time, He did not answer her. Ang sabi dito sa salita ng Diyos, He did not answer her a word. Hindi niya ni-recognize yung presensya nung naghihinagpis na ina. Not a single word. Ito, makikita natin kung gaano ka-persistent talaga ang nanay na ito. Ang mga disipulo, pinalis siya, sabi sa Lord,
Paalisin niyo siya, ang ingay-ingay niya, sigaw ng sigaw. Hindi sila naiawa sa naghihinagpis na nanay. Pero nakakataka, anong sinabi ng Panginoon? And finally, Jesus Christ spoke. Ang sabi niya, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. So, nung kakausapin na niya yung babae, sa halip na kanyang arugain ito, sinabi pa niyang, hindi ikaw ang aking ministries. Ang aking panawagan ay para sa mga pamilya ng Israel o the house of Israel na hindi ka kabahagi. Nakakataka, bakit ganito ang ating Lord? Ang ginawa ng babae, sa halip na tumakbo o magtago o umuwi na lamang, ang ginawa niya, lumapit pa siya sa Panginoon at lumuhod before Him. He bowed down before Him saying, Lord, help me. So, sumamba siya, lumuhod siya, Lord, tulungan mo ako. Lumuhod siya sa harap ng ating Panginoon. Kahit na tinataboy na siya ng mga disipulo nito. At katakataka pa lalo, sa halip na sagutin na siya ng Panginoon at arugain at i-comfort siya ng Lord, ang sabi pa ng Lord, He answered and said, It is not good to take the children's bread and throw it to the dogs. Ano yun? Bakit nagkagano ng aking Panginoon? Bakit parang baliwala sa kanyang hinagpis ng nanay na ito? At bakit tinawag niyang dog ang Syrophoenician woman na ito na nagmamakaawa sa kanya? At tingnan naman natin, anong sagot sa kanya ng Syrophoenician woman? But she said, Yes, Lord, but even the dogs feed on the crumbs which fall from the master's table. Sa halip na siya ay magtampo, siya ay magalit, inamin niya, O sige na, para nga akong aso. Pero di ba yung mga aso, kinakain yung mga nahuhulog sa hapagkainan ng kanilang mga amo? Ganito ang pagkukumbaba ng Gentile woman na ito dahil alam niya hindi siya Hudyo, dahil alam niya na hindi siya kilala ng mga disipulo ni Jesus at maaaring ngang itaboy siya. Pero sa halip na magalit siya, sa halip na sumbatan niya ang Panginoon na, akala ko ba mabait ka? Akala ko ba Diyos ka? Akala ko ba maunawain ka at mahabagin? Bakit tinataboy mo ako? Hindi siya nagganon. Ang sabi niya, oo, para nga akong aso, para nga kaming aso. Pero hindi ba, kahit konting tinapay lang mula sa inyong lamesa ng aming amo, ay sapat na. At sa wakas, ang ating Panginoon, He commended her faith and said, O woman, your faith is great. It shall be done for you as you wish. At gumaling ang kanyang anak. Umuwi siya at naabutan niya, nakahiga na sa kama yung kanyang anak at wala na ang demonyo na naghahara sa kanyang anak. So parang sinabi na rin ng Syrophoenician woman, Lord, even just a morsel of this bread can heal my daughter. And I am in no position to demand. I'm a Gentile, an outsider of the covenant. But so great is the power and grace from the overflow of your mercy that even a little of it will deliver my daughter. What stark contrast sometimes from my attitude towards the Lord Jesus. Talagang minsan ang layo ng attitude ko sa attitude ng Syrophoenician mother na ito. Sometimes iniisip ko na recipient ako dapat ng grace ng Lord kasi anak niya ako. At nakalimutan ko na Gentile din ako nung minsan. At grace lang ng Lord na nakilala ko siya. Now, ang Panginoon, naging marahas ba siya sa woman na ito? Natawagin niyang aso o i-liken niya to a dog, this woman? But contrary to the feminists who are against
the teachings of the Bible, may mga feminists na nagsabi, tignan mo si Jesus, racist siya dahil tinawag niyang aso ang babae na to. Pero kung titignan natin sa konteksto na to, yung Hebrew, according to Bible scholars, yung Hebrew word ng dog dito, hindi yung dog na nasa lansangan na yung madumi na nakakadiri, kundi yung puppy, yung pet, yung mahal natin na dog sa household. Ito yung ni-refer ng Lord na bago pinapakain ng mga anak, bago pinapakain yung mga dog, pinapakain muna yung mga anak. At kung ano lang ang nahuhulog sa table, yun lang ang kinakain ng dog. Ngayon, sinabi ng Lord ito, binanggit niya ito, to point out to the disciples na ang tingin nyo sa babae na to, aso, di ba? Gentile siya. Pero ganito ang gagawin ko para sa kanya. Because Jesus knew what's in the minds of men. Sabi nga sa John chapter 2 verse 24. At sa Mark chapter 7, doon sinabi ng Panginoon sa mga Fariseo at mga guro ng law, the teachers of the law, sabi ng Panginoon, Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites. As it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. So Mark 7:6-7. Pinapakita dito ng Panginoon na nakikita niya kung anong nasa kalooban ng tao, tulad ng pagkakakita niya sa kalooban ng Syrophoenician woman na ito na tumatangis sa kanya ng tapat. Oo nga, at tinawag ang Panginoon para sa house of Israel. He came to His own, but His own received Him not. Hindi siya tinanggap ng mga Pariseo, ng mga religious leaders, kahit na ang Panginoong Jesus ay pumunta unang-una to the house of Israel. Now, Gentiles are called dogs, unclean street dogs. Pero nga sinabi ko, gaya kanina, Jesus used the Hebrew term dog in this story as a household dog like a puppy. Kita ng Panginoon dito na He is not bound by what people say, but He came to obey the Father, and He came to save the world, both Gentiles and Jews. There is no difference between Jews and Gentiles. Parang pinapamukha lang ng Panginoon sa mga disipulo niya kung ano ang pag-ibig niya sa mga Gentile na tinuturing dogs ng mga Jewish leaders. And masterfully, pinakita ng ating Panginoong Jesus na ang pagtanggi ng mga Jewish leaders ang siya namang pagtanggap ng mga Gentiles, kagaya ng Syrophoenician woman sa kanya, na kahit pagtabuyan siya ng mga disipulo, na kahit na hindi na siya pinansin nung una ng Panginoon, nariyan pa rin siya, mapagkumbaba, persistent, and desperate for His help. Hindi lamang na pinagaling ng Panginoon ang kanyang anak, bago pa niya pinagaling, kinomend pa siya ng Panginoon. Sinabi niya, "Woman, oh great is your faith, it shall be done for you as you wish." Ang Panginoon, pinuri siya at kinomen siya sa harap ng mga disipulo niya na nagsasabing pauwi na siya. May hinilingan ko sa Panginoon at hindi niya sinagot ayon sa aking kagustuhan. Minsan gusto kong magtampo, kagaya nung recently, gusto kong magtampo sa Panginoon. Pero na-realize ko, bakit ba ako magtatampo? So lavish is His grace towards me. Ang dami niyang binigay sa akin pagpapala, buhay na walang hanggan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang Santo Espiritu, ang banal na Santo Espiritu na nananahan sa akin, sa lahat ng mananampalataya. Ang buhay ko ngayon, binigyan niya ako ng kalakasan, trabaho, mga pamilya. Ano pa ba ang aking hihingin? And although we do not deserve God's grace,
Binubuhos niya ito lavishly. At times, we do not see His actions as merciful dahil ang tagal bago sagutin ang ating panalangin. May delay, minsan napapahiya na tayo sa kapwa natin mananampalataya. Sasabing hanggang ngayon, hindi pa ina-answer ang prayer mo. O minsan tayo naiinip na rin. And at times, we do not see His actions as merciful. Lord, naawa ka pa ba sa akin? Napapakinggan mo pa ba ang aking panalangin? But in the light of eternity, it is always for our best interest. Whatever God is doing for us is always for our best interest. Nga sa Matthew 7 verse 11, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? So, as you know very well, He sanctifies us, our desires, attitudes, intentions, body, soul, and spirit. Ang priority ng Panginoon ay gawin tayong kawangis ng ating Panginoong Jesus. And He is not obligated to answer our every prayer, and He is not obligated to reward us, but He chooses to reward us based on His sovereign will. But our assurance is this, that He is faithful to His promises, that in accordance to His will, He will answer our prayers. He gives and gives and gives. At times, He is silent, kagaya nung time sa Syrophoenician woman. He's silent and He seems distant. And He seems parang withhold niya sa atin yung mga gusto natin. But He will always give something to us if it is good for our benefit, if it will give Him glory, and if it will prosper us spiritually. He withholds something from us, yes, and sometimes we think we need it or that we want it, but He withholds it from us not because He is cruel, but because He is most holy and loving and wise. He has something far better for us, and that is knowing Him as we draw close to Him in persistent, humble prayer. Remember, ang priority niya is always to mold us into the likeness of our Lord. He rebukes us, pinagagalitan niya tayo, dahil tayo kanyang mga anak, and because He loves us. But then He also comforts us and fills us with His goodness, even giving us what He denies us at first. Gaya nung Syrophoenician woman, nung una quiet siya, nung una parang very discouraging yung mga narinig ng woman sa kanya, but at the end, sinagot din ng Panginoon ang kanyang tangis na humble, persistent, and desperate prayer. So this story, short as it is, marami tayong makukuhang lesson. And one of the things is that how a mother's intercession for her children plays a vital part in her children's life. Ang impact natin sa ating mga anak. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, sabi ni Paul kay Timothy, I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. So malaki talaga ang role ng mga nanay sa ating mga anak. Kaya patuloy lamang tayong mag-pray for our children. And not just pray, a humble kind of prayer, a persistent kind of prayer, with a contrite heart. At kahit na pa hindi tungkol sa ating mga anak, kundi tungkol sa kahit na sino sa ating pamilya, ating mga kaibigan o mga bagay-bagay na ating pinapanalangin, lagi nating aalalahanin kung gaano nag-pray tong Syrophoenician woman, nagpakumbaba siya, lumuhod siya sa Panginoon, Lord, maawa ka sa akin. Minsan, nakakalimutan natin na
humingi ng awa sa ating Panginoon na gaya ko minsan parang meron akong karapatan at katwiran na humingi sa Panginoon. Nakakalimutan ko na awa at habag lang talaga at grasya niya at biyaya niya na ako'y nakakalapit at nakakapanalangin at pinapakinggan din niya sa awa niya sa pangalan ni Jesus. Many nights we've prayed with no proof anyone could hear. In our hearts